Halos tumalon ang puso ni Arabella, sa sobrang tuwa. Mahal din siya ng amo niya. Ang tuwa na nararamdaman niya, ay agad na napawi. Naalala niya na ikakasal na ito kay Bianca. Mahal man niya ito, ay hindi niya kayang manakit ng kapwa niya babae. "Do you love me, Arabella?" Tanong ni Drake, at saka bumitaw ng yakap sa kanya. Inangat nito ang mukha niya, at yumuko sa kanya. "I want to hear, in your lips that you love me too." "Mahal kita, sir. Pero, no buts." Sinakop ni Drake, ang labi niya. Hindi ni Arabella magawang tumutol. Pumikit na lang siya, at ninamnam ang malambot na labi nito. Ngayon lang ito. Last na halik na ito. Dahil hindi sila pwedeng magpatuloy, dahil malapit na itong ikasal kay Bianca. Kailangan na rin siguro niyang lumayo rito. Hindi naman niya kayang makita araw-araw, ang lalaking mahal niya na bumubuo ng pamilya sa ibang babae. Napakalambot ng labi ni Drake. Pati ang pagsalitin nila ng laway ay nakakabaliw. Hindi na niya first kiss, pero bakit parang ganoon pa rin ang pakiramdam? Tila siya tinatangay sa kakaibang dimensyon, na tanging sila lang dalawa ang tao. Ginantihan niya ng mapusok na halik ang binata. Katulad nito ay parang uhaw na uhaw, din siya sa labi nito. "Ops, excuse me." Mabilis na naitulak ni Arabella ang binata, nang marinig ang boses ni Bianca. Namumula sa pagkapahiya ang mukha niya. Paano niya ipapaliwanag dito, ang naabutan nito? Hindi naman niya pwedeng sabihin na last kiss na dapat iyon. Sinong maniniwala sa kanya? Nagyuko siya ng ulo. Hinihintay ang masakit na sasabihin nito sa kanya. Nakakahiya ang ginawa niya, alam niya ang bagay na iyon. "Hoy, Drake, dagdagan mo ako ng isang singsing, effective ang plano ko, kaya dapat ang ibili mo sa akin, ay iyong limited edition design." "Thirst. Alright, Bianca, leave us now. Istorbo ka." Asek ng binata rito. Nagangat si Arabella ng ulo. Kitang-kita niya ang nakangising mukha ni Bianca, habang nakatingin sa kanya. "Oy, si Arabella, selos na selos." Asar ni Bianca sa kanya. "Leave." Masamang tiningnan ni Drake, si Bianca. Puno ng pagkalito ang mukha ni Arabella, habang nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. "Oo na, aalis na." "Ang songit talaga." Nakangusong sabi ni Bianca bago umalis. Bumuga ng hangin ang amo niya. "I'm sorry about my cousin. Pwede na ba nating ituloy ang..." "Ano mo siya?" Kanda-atol na tanong ni Arabella. "Pinsan ko." Nakangising sagot ni Drake sa kanya. "Pinsan mo?" Hindi makapaniwala na tanong ng dalaga. Nakangising tumango si Drake. "Yup, she's my cousin. Akala ko ikakasal kayo." Dumaan ang pagkalito sa mukha niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Rinig na rinig niya, na ikakasal ang mga ito. Love pa nga ang tawag ni Bianca, sa amo niya. Marahan na tumawa ang amo niya. "Ang hirap mo kasi mapaamin, kaya pinagselos ka na lang namin." Nagbukas sara ang lobby niya dahil sinabi ni Drake. Kung ganon ay sinadya ng mga ito, na pagselusan siya. Halos mamatay-matay siya kakaselos sa dalawang ito, tapos malalaman niyang magpinsan pala ang dalawa. Pinaningkitan niya ng mata ang binata. "Sira ulo ka." Nagsimula na naman siyang umiyak. "Hindi mo ba alam na halos, mabaliw ako kakaselos sa inyo?" Malakas na singhal ni Arabella rito, habang umiiyak. Ang loko, nagawa pa siyang tawanan. "Well, thanks to her suggestion, dahil tayo na ngayon." Tumatawa pa rin ito. Pinahid ni Drake ang luha niya sa pisngi. "Anong tayo? May tayo na ba, sir?" Tanong ni Arabella. Nalukot ang gwapong mukha ni Drake. "First, stop calling me sir. Drake is okay, but babe is more fine." "Babe, di ba pwedeng demoni na lang?" Tumatawang sabi ni Arabella. Pero agad binura niya ang tawa, nang makita na sumama ang timpla ng mukha nito. "Sabi ko nga, babe, sounds good, babe." Nakangiti na si Drake ngayon. Hinaplos ng malaking kamay nito, ang pisngi niya. "Tayo na simula ngayon, akin ka na." Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Arabella. Lakas makapagpakilig ng lokong boyfriend. "Simula ngayon ay babo ako, sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Pwede mo ako gawing alipin mo." Seryosong sabi ni Drake. "I will cook for you, if you like. Wag mo na balakin." Agad na putol ni Arabella rito.
Maalala pa lang niya ang niluto nito, ay napapangiwi na siya. What should I do then? Lumapit sa kanya si Drake, at hinapit ang bewang niya. Tumingin siya ng diretso, sa mga mata ng binata. Mahalin mo lang ako, at mangako ka na kahit anong mangyari, ay hindi mo ako iiwan, iyon lang ang gusto kong marinig mula sa'yo. Lumamlam ang mga mata ni Drake, habang nakatingin sa kanya. Nangangako ako, Arabella, mamahalin kita, hanggang sa huling hininga ko, at hinding-hindi kita iiwan. Madamdamin na wika ni Drake na sobrang nagpasaya sa kanya. Muntik na si Arabella na malaglag sa kama, nang pagmulat niya ay mukha ni Drake ang nakita niya. Nanlalaki ang mata, na bumangon siya, agad na tinakpan niya, ng braso ang katawan niya. Malay ba niya na minamanyok na pala siya nito, habang natutulog siya. Anong ginagawa mo rito? Tinatitigan kung gaano kakaganda. Sagot ni Drake. Tumingin ito sa gilid ng lobby niya. May panas kang laway. Hindi na ni Arabella, hinintay na matapos itong magsalita. Agad na tumakbo siya papasok ng banyo. Nakakahiya, rinig niya ang malakas na halakhak nito. Napasimangot siya nang makita sa salamin, na wala naman siyang panas na laway. Nakasimangot na lumabas siya ng banyo, matapos maghilamos, at mag-toothbrush. Ang aga mo mang asar. Hinalikan siya nito. Mabuti na lang at nag-toothbrush na siya. Good morning, babe. Nakangiting bati ni Drake, nang maghiwalay ang lobby nila. Good morning. Namumula ang pisngi na bati ni Arabel pabalik. Ang aga naman nito magpakilig. Kumunot ang noo ni Drake, nang mapatingin sa sahig, maya-maya pa ay yumuko ito, para damputin ang nakita. Is this your family? Mabilis na inagaw ni Araela ang punit na picture, sa kamay ni Drake. Ah, oo, pamilya ko sila. Mabilis na ibinulsa niya ang picture. Ano ang gusto mong kainin? Pang-iiba niya ng usapan. I want to meet you someone, babe. Ani ni Drake na ikinakunot ng noo niya. Sino? Hinawakan ni Drake ang kamay niya, at hinayla siya sa tapat ng pinto. Ito ang pintuan na bawal pasukin, may nakalagay pa na do not disturb the princess of this house. Naalala ni Arabella, noon nang mapunta siya rito, katakot-takot na Drake, ang nakaharap niya ng panahon na iyon. Babe, meet my sister, Daisy. Kinuha ni Drake ang isang picture frame, kung saan may magandang babae, na sa tingin ni Arabella ay nasa 16 anyos pa lang. Tumingin si Drake nang nakangiti sa picture ng kapatid. Daisy, meet my girlfriend, Arabella. Kita ang magkahalong emosyon, sa mata ng binata. Pangungulila, pagmamahal, sakit at galit. My parents were dead, including my little sister. Hindi may tago ang sakit sa boses ni Drake. Simula noon nabuhay ang halimaw sa puso ko. Bakit nawala sila ng ganoon kadali sa akin? Bakit iniwan nila ako? Tumalikod ito para itago ang luha sa mata. Binabangungot ako gabi-gabi dahil sinisisi ko ang sarili ko, kung hindi ko sila sinama, para tingnan ang property na binili ko, ay hindi sila mawawala sa isang iglap lang. Nagsimulang manggilid ang luha sa mukha ni Arabella. Nasasaktan siya sa mga naririnig niya. Bakit may mga tao, na kayang kumitil ng buhay ng iba? Bakas ng puot, ang boses na wika ng binata. Bakit may katulad nila, na kayang manayra ng kinabukasan dahil lang sa pera? Tinakpan niya ang lobby habang umiiyak. Hindi niya gustong makita ni Drake, ang pag-iyak niya. Patawad dahil pati ikaw, ay nakatikim ng galit ko. Patawad sa mga masasakit na salitang binitiwan ko. Patawad dahil nagawa kitang saktan. Agad na pinahid ni Arabella ang luha, nang humarap si Drake sa kanya. Kung pwede lang naakuan niya, ang sakit na nararamdaman nito, kukunin niya lahat, at wala siyang ititira rito. Tila pinipiga ang puso niya, habang nakikita niya na sobra itong nasasaktan ngayon. 8 taon. 8 taon na silang wala, 8 taon na rin akong nagdurusa. Hinawakan ni Drake ang pilat sa mukha. Palagi kong sinasabi sa sarili ko, na kulang pa ito bilang parusa sa akin. Bakit pilat lang? Bakit hindi na lang din ako namatay kasama nila? Drake. Humihikbing lumapit si Arabella kay Drake, at yamakap sa bewang nito. Mas lalo siyang napaiyak nang marinig ang mahinang paghagulhol nito. Si Drake ay humahagulhol sa sakit. Sinasabi ko lahat sa iyo ito, dahil gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa akin, Arabella.
Humigpit ang yakap niya rito, habang patuloy siya sa pag-iyak. Patawad, Drake. Patawad dahil sa ginawa ng tatay ko sa inyo. Hingi niya ng tawad sa isip niya. Tama na po, Tay. Patuloy si Arabella sa pag-iyak, habang pilit na hinaharang ang maliit na katawan, sa nanay niya na duguan na ang mukha, dahil sa sugat na nanggagaling sa ulo nito, galing sa hampas ng kanyang tatay, gamit ang bote ng alak. Umalis ka riyang bata ka. Isang sampal ang binigay sa kanya ng tatay niya. Ramdam niya ang pamamanhid ng mukha, dahil sa lakas ng sampal ng ama. Gusto man niya napuntahan ang nanay niya, ay hindi na niya nagawa dahil nahihilo siya. Nay, kahit ang boses niya ay wala na ring lakas. Katulad niya ay umiiyak na rin ang iba pa niyang kapatid. Rinig nila ang pagdaing ng kanilang nanay, dahil sa ginagawang pananakit ng tatay nila. Bakit ganun? Ang tatay niya ay hindi katulad ng ibang ama. Ito dapat ang bumubuhay sa kanila. Ito dapat ang sumusuporta sa pamilya nila, at nagpuprotekta. Pero hindi, dahil ito pa ang nananakit sa kanila. Walang araw na hindi sinasaktan nito ang nanay nila, maging silang mga anak, ay hindi nakakaligtas sa mabigat na kamao nito. Nalasahan niya ang dugo, galing sa gilid ng lobby. Ilang beses bang dumudugo ang lobby niya, o ng iba pa niyang kapatid dahil dito? Hindi na rin niya mabilang. Naiinggit siya sa ibang bata, dahil kahit mahirap ang buhay ng mga ito katulad nila, ay nakikita niya na mahal naman ito ng kanilang mga ama. Hindi katulad ng nararanasan nila ngayon. Gutom na nga sila palagi, nakakaranas pa sila ng pananakit. Ang nanay niya, ang naghahanap buhay para may makain sila. Naglalabandira ito, at nagpaplansya. Ang tatay naman niya, ay walang ginawa kundi ang mag-inom at gumamit ng pinagbabawal na gamot. Leon ang palagi niyang naririnig sa mga kapitbahay. Adik daw ang tatay niya. Gaga ka. Sinabi ko naman sa'yo, na unahin mong bilhin ang alak na inuutos ko sa'yo. Malakas ang boses ng tatay niya, natiyak si Arabella, na hindi nakaligtas sa pandinig ng mga kapitbahay nila. Wala na tayong bigas. Hindi natapos ng nanay niya ang sasabihin, dahil nakatanggap ito ng sampal. Ponyete ka. Sisigot ka pa. Nay. Awang-awa si Arabella, habang nakatingin sa nanay niya, na paulit-ulit pang sinaktan ng ama. Ano ba ang magagawa ng 10 taon na tulad niya? Lumapit ang ama niya sa kanya. Ikaw. Hinaklit ng ama ang maliit niyang braso. Saan mo dadalhin si Arabella? Hindi na may buka ng nanay niya ang mata, dahil putok na ang kilay, ngunit pilit na lumapit ito sa tatay niya. Mangiyak-ngiyak siya sa sakit dahil sa walang ingat, na paghawak ng ama sa braso niya. Mabuti pa't dalhin ko ang batang ito kay Art Ellie. Nang magkapera naman ako. Nanlaki ang mata ng nanay niya. Si Art Ellie ang matandang dalaga, sa kalapit nilang barangay. Kilala ito bilang isang bugaw. Hayop ka. Tumayo ang nanay niya. Halata ang panghihina pero hindi nito ininda iyon. Gusto ni Arabella na hilahin ang braso sa ama, pero wala siyang lakas. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakita niyang lumaban ang nanay niya. Nabitiwan siya ng ama nang hatawin ito, ng nanay niya sa ulo ng tubo. Ang tubo na ito ang nakita niya, na nilagay ng nanay niya sa likod ng pinto, mga 1 linggo na ang nakakaraan. Binitiwan siya ng tatay niya, at nakipag-agawan ng tubo sa nanay niya. Papatayin kitang babae ka. Wala kang silbi. Ikaw ang walang silbi. Hindi ako papayag, na pati ang anak ko ay sisirain mo ang buhay. Tila nagkaroon ng panibagong lakas ang nanay niya. Natatakot si Arabella. Hindi lang para sa sarili niya, kundi sa kanilang lahat. Ang mukha kasi ng ama niya ngayon, ay parang papatay ng tao. Nanlaki ang mata niya nang makita na may sinaksak ang tatay niya, sa nanay niya Nay. Dali-daling umalis ang tatay niya. Lumapit siya sa nanay niya. May dugo sa tiyan nito. Tulong. Malakas na boses niya, ang umalangaw-ngaw sa paligid. 1 linggo na ang lumipas. Nakalabas sila agad ng hospital, dahil mababaw lang ang tama ng saksak ng nanay niya. Mabuti na lang, at nailapit nila sa SWA ang bill nila kaya wala silang binayaran. Kasabay ng paglabas nila ng hospital, ay nabalitaan nila na nakapatay ang tatay niya. Babe, antag ni Drake sa kanya. Agad na ngumiti si Arabella, at pilit na inalis sa isip ang mapait, at masakit na mga alaala kaugnay sa tatay niya.
Maang natumingin siya kay Drake, nang makita ang singsing na sinuot nito sa daliri niya. Papakasalan mo na agad ako? Tanong niya nang may hindi makapaniwala na ekspresyon sa mukha. Natawa ng malakas si Drake. Bakit gusto mo ba? Namula siya. Iniwas niya ang tingin, at saka ngumuso. Malay ba niya na inaalok na pala siya ng kasal nito, at hindi lang niya narinig dahil lumilipad ang isip niya. This ring is a symbol of my undying love for you, Arabella. Binili ko iyan dahil sabi ni Bianca, ay sigurado na magugustuhan mo iyan. Dinala ni Drake ang kamay niya sa lobby nito. Hinalikan nito ang likod ng palad niya. Date natin ito, pero bakit parang ang layo ng iniisip mo? Nag-iwas si Arabella ng tingin. Kung dati ay walang emosyon, ang kulay itim na mata nito, ngayon ay hindi na. May halo ba itong pagmamahal? Wala siyang nagawa kundi tingnan si Drake sa mata, nang hawakan nito ang mukha niya, at iharap. Tumingin ito ng matiim sa mata niya. Nagsisisi ka ba? Saglit na dumaan ang takot sa mata nito. Agad siyang umiling. Siyempre hindi. Binitiwan nito ang mukha niya, at umayos ng upo. Banaag sa mukha ni Drake ang tuwa. Akala ko nagsisisi ka na. It's been 2 weeks, simula nang maging tayo. Napapansin ko na madalas kang tahimik kaysa ang kausapin ako. Simula ng araw na iyon, ay hindi na si Arabella, halos makatingin ng diretso kay Drake. Wala naman siyang kasalanan, pero bakit natatakot siya? Tell me, babe, is there something bothering you? Wala akong kasalanan. Hindi ako dapat matakot. Wala, babe. Kain na tayo. Aniya. Simula nang maging sila ni Drake, ay hindi na nagpakita pa si Renz. Nag-aalala si Arabella bilang kaibigan. Alam niya na nasaktan niya ito. Si Bianca ay umalis na, dahil marami pa pala itong inaasikaso sa nalalapit na kasal. Nagmamadali na nilagay ni Arabella sa bulsa, ang magkapunit na litrato ng makarinig ng yabag. Nagdesisyon na siya. Hindi niya hahayaan na masira ang kasiyahan niya, dahil sa ginawa ng tatay niya. Mamahalin niya si Drake ng sobra, at aalagaan. Hindi dahil sa nagi-guilty siya, kundi iyon ang nararamdaman ng dibdib niya. Tumingin siya ng puno ng pagmamahal kay Drake. Kung kinakailangan na ilihim niya ang lahat, kay Drake ay gagawin niya. Mas gugustuhin pa niya na itago ang tungkol sa tatay niya, kaysa ang mawala ito sa kanya. Impit siyang napatili, nang hapitin ni Drake ang bewang niya, at saka siya madiin na hinalikan sa lobby. Mabuti na lang at nakapag-toothbrush na siya. Ang aga-aga tapos hahalik agad. Morning, babe. Tumangala siya. Nakatingin ng matiim ang kulay itim nitong mata sa kanya. Ang gwapo nitong mukha, ay hindi talaga nakakasawang tingnan. Mahina ni Arabella na kinurot ang pisngi nito. Nakakahiya. Natulala siya habang nakatingin rito. Kumalat ang swabing tawa ni Drake sa paligid. You don't need to be ashamed, babe. I know how handsome I am, kaya naiintindihan ko kung bakit ganyan ang tingin mo. Nalukot ang mukha niya. Hindi ka na masungit ngayon, pero mayabang, oo. Aniya na lalong kinatawa ng nobyo. Umirap siya bago nagtimpla ng kape, para sa kanilang dalawa. Tinulungan siya ni Drake, sa paghanda ng almusal, maliban syempre sa pagluluto. Wala naman kasing kasarap-sarap ang luto nito. I will enroll you to my friend's university, babe. Hayag ni Drake sa pagitan ng pagmuya. Hindi makapaniwala na tumingin si Arabella rito. Ako. Of course, ikaw. Tayong dalawa lang naman ang narito, alangan naman na ako. May pagbibiro sa boses ni Drake. Lumamlam ang mata nito, nang makita na naiiyak siya. Alam ko na gusto mong mag-aral. I know that you're reading e-books every night. Pinahid ni Arabella ang luha. Salamat, pero hindi mo kailangan gawin ito. But I want to help you, babe. Kung ako ang masusunod, mas gusto ko na ikulong ka sa bahay, dahil gusto ko na palagi kang kasama. Pero ayaw ko maging selfish, babe. Hindi ako magiging hadlang, kung may mga pangarap ka na gustong matupad. Pinahid ni Arabella ang luha. Masaya talaga ako, Drake, dahil naisip mo yan. Pero kaya ako umiiyak kasi hindi ako matalino. Natututunan ang lahat ng bagay, babe. Huwag kang mag-alala, ito-tutor kita. Para saan pat matalino ang boyfriend mo? Nagtaas baba ang 2 kilay ni Drake habang nakatingin sa kanya. Hindi na talaga kasungitan,
ang atake na nangyayari dito, kundi atake ng kay-abangan. Kanina pa si Ariella hindi mapakali. Paano ay nawawala ang litrato na tinatago niya? Nasaan na ba kasi iyon? Lahat na ng sulok ay tiningnan niya. Ito ba ang hinahanap mo? Agad na hinablot niya sa kamay ni Miss Flor iyon. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya sa kaba. Pinagpapawisan na rin siya. Bakit naman kasi nalaglag ito sa bulsa niya? Nag-iwas siya ng tingin, nang makita ang mapanuring mata ni Miss Flor. Linggo ngayon kaya naman narito ito. Hindi na si Renz ngayon nagpupunta rito, tuwing hapon para maghatid ng mga gulay dahil busy daw ito sa pag-aaral. Bakit hindi ka pabihis? Hindi ba't may labas kayo ni Sir? Kunot ang noo na tanong ni Miss Flor. Oo nga pala. Sige po, Miss Flor, maliligaw na po ako. Nagmamadali siyang tumakbo, papunta ng kwarto. Pagkasarado ng pinto ay sumandal siya roon. Mabuti na lang at hindi kilala ni Miss Flor, ang tatay niya. Kung hindi ay baka nalaman pa ni Drake, ang tungkol sa lihim niya. Pagkatapos maligo ay nagbihis si Arabella ng isang kulay asul na bestida, at sandals na kulay itim. Pinusod niya ang buhok at nagwisik ng pabango. Lahat ng mga ito, ay galing kay Drake. Bumantong hininga siya. Pinipigilan niya ang nobyo, na huwag na siyang bilhan ng kung ano-ano, pero hindi ito nagpapapigil. Matapos magbihis ay lumabas siya. Nabigla pa siya dahil nasa labas si Miss Flor na para bang hinihintay siya. Napalunok siya. Paano ay napakaseryoso ng mukha nito? Humigpit ang hawak niya sa gilid ng suot niyang bestida. Bakit pakiramdam niya ay may alam ito? Masaya ako para sa inyo ni Sir Arabella. Nakikita kong malaki na ang pinagbago ni Sir nang dahil sayo. May ngiti na ngayon ang matanda. Nawala ang kaba sa dibdib ni Arabella. Akala niya ay kung ano ang sasabihin nito. Sana ay hindi kayo magkasakitan balang araw. Mahalin mo siya, kahit sa mahirap na paraan. Huling sabi nito, bago naglakad paalis. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng luha. Mahalin kahit sa mahirap na paraan. Bakit iba ang dating, ng mga katagang iyon sa kanya? Agad na pinahid niya ang luha, nang makarinig ng yabag papalapit. Alam ni Arabella na ang nobyo ito. Hinanda niya ang ngiti sa lobby. Napangiti siya nang maramdaman, ang pagyakap ni Drake sa bewang niya. Come on. I will take you to the special place, where is my heart belong to, until I met you. Bakas ang saya tinig ni Drake. Napangiti siya nang halikan ni Drake ang kamay niya. Ang ganda mo, ani Drake. Simpleng papuri, pero bakit halos magwala na ang puso niya sa tuwa? Kunwari ay umirap siya. Alam ko. Magugustuhan mo ba ako kung pangit ako? Biro niya. Pumilig ang ulo ni Drake. Hindi kita minahal dahil doon. Thirst, sino ba nagsabi na maganda ka? Namula ang pisngi ni Arabella sa pagkapahiya. Walang hiya ito. Kasasabi mo lang kaya. Ibig sabihin ay binobola lang siya nito. Bumusangot ang mukha niya, na ikinatawa ni Drake. Hindi ka basta maganda, babe. Napakaganda mo. Talaga. Hindi na niya natuloy ang sasabihin, nang sakupin ni Drake ang lobby niya. Gusto man ni Arabella na tumutol, dahil may lakad pa sila, ay hindi niya nagawa dahil hindi nito pinakawalan ang lobby niya. Gumanti siya ng halik, habang nakatingala, at nakakawit ang braso niya sa leeg nito. Kaliligaw lang niya, pero bakit ang init ng katawan niya? Hinabol niya ang lobby ni Drake, nang humiwalay ito sa kanya. Bakit nadidismaya siya ngayong tumigil ito? I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumalikod si Drake sa kanya, at pinadaan ang daliri sa buhok. Bakas sa boses nito ang panginginig. Katulad din ba niya, ay hindi nito gusto na maputol ang halikan sa pagitan nila. Hinawakan niya ang laylayan ng polo shirt na suot ni Drake. Hindi mo kailangan magpigil, Drake. Arabella, ano ba itong sinasabi mo? Kastigo ng utak niya. You don't know what you're saying, Arabella. Alam ko. Putol niya rito. Nagyuko siya ng ulo. Huli na para bawiin niya ang sinabi niya. Teka, bakit niya babawiin? Ito ang nararamdaman niya. At sa kanobyo naman niya si Drake, at mahal niya ito kaya bakit siya magpipigil? Bata ka pa. Mahal kita. Yamakap siya sa likuran ni Drake. Rambam niya ang paninigas ng katawan nito. Katulad niya ay muling nabuhay ang init ng katawan nito, na pilit nitong pinipigil.
Akala ko ba hindi dahilan ang agwat ng edad sa pagmamahalan, Drake? Lumunok siya. Hindi ni Arabella alam kung ano ang sumapi sa isip niya, at ibinaba niya ang kamay sa bandang pusod ng nobyo, at hinaplos iyon. Babe, stop doing that, because I don't know how longer I can stop myself from owning you. Bakas ang paghihirap sa boses ni Drake. Tila nahihirapan din itong huminga dahil sa ginawa niya. Patuloy siya sa ginagawang paghaplos. Nanginginig man ang kamay niya, ay wala siyang balak tumigil. I said stop. Nabigla si Arabella nang biglang humarap si Drake sa kanya, at hinawakan siya ng madiin sa balikat, at saka binigyan ng mapusok na halik. Napadaing siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa excitement. Muntik na siyang mapatili, sa gulat ng ay angat ni Drake ang katawan niya, at ipaikot ang dalawa niyang hita sa baywang nito. Napalunok siya nang maramdaman ang napakatigas na tumutusok sa gitnang bahagi niya. I told you to stop, but you are stubborn. Now I can't stop myself. I will claim you, because you are mine, Arabella. Mainit ang tingin ni Drake. Nakakapaso. Sinakop ng binata ang lobby niya, habang buhat siya paakyat. May takot man sa dibdib ni Arabella ay inalis niya iyon. Sinong hindi matatakot? Kapag naaalala niya ang talong nito, ay hindi siya sigurado kung kasya ba iyon sa kanya. Hindi niya alam kung kailan pa sila nakarating ng malaking kama ni Drake. Wala na siya sa katinoan, habang patuloy sila sa halikan, habang nakahiga siya sa kama, at nasa ibabaw niya ito. Nagulat pa siya nang mapansin, na wala na pala siyang saplot kahit isa. Drake, nasambit ni Arabella, nang tuluyan siyang inangkin ng binata. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.